Magandang gabi, Oriental Mindoro mula sa Bulwagang Pambalitaan ng Chamaraw Vision Network. Ako po si Jake Viray at ito po ang TVNet Newsline. Ikalabing-siyam sa buwan ng Agosto taong 2026 at sa ulo ng ating mga balita. Habagat nagdulot ng malawakang pagbaha at pagguho ng lupa sa lalawigan. Batang Calapenya tinanghal na kampiyon sa International Dance Sport Competition sa Malaysia. At Kagisikan Elementary School, patunay na sa bawat baha, mas tumitibay ang pangarap na matuto. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Chamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. At sa detalye ng ating mga balita. Formal na inilunsad ang proyekto nakarang ika-13 ng Agosto sa Minsu Auditorium sa Calapan City na dinaluhan ng 16 na scholars at ng kanilang mga magulang, mga Rotarian at sponsors, faculty members, department heads at Minsu campus officials. Sa ilalim ng programang bawat scholar ay tatanggap ng 2,500 piso buwan ng allowance sa loob ng 10 buwan upang makatulong sa kanilang pamasahe, pagkain, school supplies at iba pang gastusing may kaugnayan sa pag-aaral. 16 na senior high students sa Mindoro State University, Calapan City Campus ang makikinabang sa Scholarship Assistance Program na Baon Tungo sa Pangarap, ang legacy project ng Rotary Club of West Nauhan and Calapan o RCWNC. Formal na inilunsad ang proyekto nakaraang ika-13 ng Agosto sa Minsu Auditorium sa Calapan City na dinaluhan ng 16 na scholars at ng kanilang mga magulang, mga Rotarian at sponsors, faculty members, department heads, Minsu Campus Executive Director Dr. Franny Afable at Minsu President Dr. Enya Maria Apostol. Sa ilalim ng programa, bawat scholar ay tatanggap ng 2,500 pesos buwan ng allowance sa loob ng 10 buwan upang makatulong sa kanilang pamasahe, pagkain, school supplies at iba pang gastusing may kaugnayan sa pag-aaral. Bagamat libre ang tuition sa Minsu bilang isang state university, kinikilala ng RCWNC na nananatiling malaking hamon para sa maraming estudyante ang araw-araw na gastusin sa kolehiyo, lalo na para sa mga pamilyang may limitadong kakayahang pinansyal. Pinondohan ang proyekto sa pamamagitan ng pangako ng suporta mula sa 15 Rotarians ng RCWNC at ng isang non-member benefactor na naglaan ng tulong pinansyal para sa mga napiling scholars sa buong 10 buwang panahon. Higit pa sa pagbibigay ng pinansyal na ayuda, layunin ng baon tungo sa pangarap na mabawasan ang pasanin ng mga estudyante upang higit silang makapagtuon sa kanilang pag-aaral, mapaunlad ang kanilang kakayahan at maabot ang kanilang mga pangarap. Itinuturing ng RCWNC ang proyekto bilang isang legacy at pangmatagalang pamumuhunan sa kinabukasan ng mga kabataan, alinsunod sa prinsipyong service above self. Sa pamamagitan nito, patuloy na isinusulong ng Rotary Club ang layuning matulungan ng mga kabataang malampasan ang mga hamong pinansyal at magkaroon ng mas magandang pagkakataong maisakatuparan ang kanilang mga mitiin. Samantala, itinampok ang papel ng mga kabataan at makabagong pananaliksik sa pagpapalabas ng kahandaan ng komunidad sa kalamidad sa isinagawang Disaster Risk Reduction and Management Research Congress itong August 14, 2026 sa Calapan City Convention Center. Pinangunahan ng City Disaster Risk Reduction and Management Department sa pamumuno ni City DRRM Officer Dennis Escusora
ang naturang aktibidad na may temang youth-driven and inspiring from classroom to community safety. Itinampok ang papel ng kabataan at makabagong pananaliksik sa pagpapalakas ng kahandaan ng komunidad sa kalamidad sa isinagawang Disaster Risk Reduction and Management Research Congress nitong 14 ng Agosto sa Calapan City Convention Center. Pinangunahan ng City Disaster Risk Reduction and Management Department sa pamumuno ni City DRRM Officer Dennis Escosora ang naturang aktibidad na may temang youth-driven and inspiring from classroom to community safety. Layunin ng Kongreso na mabigyan ng pagkakataon ng mga kabataan at iba pang sektor na maipakita ang mga pananaliksik, inobasyon at praktikal na solusyon na maaaring makatulong sa paghahanda, pag-iwas at pagtugon sa mga panganib at sakuna. Dumalo sa aktibidad ng mga estudyante mula sa iba't ibang paaralan, mga kawani ng pamahalaang lungsod, mga opisyal ng barangay, gayon din ang mga kinatawan ng iba't ibang tanggapan at ahensya ng pamahalaan. Bilang bahagi ng Research Congress, 4 na qualified research entries ang iniharap at isinailalim sa pagsusuri. Kabilang dito ang Alerto Emergency Alert web-based application for CDRRMO in Calapan City na nakatuon sa disaster preparedness and response. Kasama rin sa mga kalahok ang Flores, an IoT-based flood monitoring and rule-based predictive analytics prototype for flood decision support in the Bukayaw River na nakatuon sa disaster prevention and mitigation at preparedness. Iprinesenta rin ang pananaliksik na demographic characteristics and disaster preparedness of Barangay Lazareto residents na nakatuon sa disaster preparedness at marine monitoring and alerting real-time IoT network for environment, a smart buoy system for storm surge and wave monitoring in Calapan City na nakatuon sa disaster prevention and mitigation preparedness. Sa mensahe, binigyan diin ni Escosora ang kalagahan ng paggamit ng teknolohiya at pananaliksik upang higit na mapahusay ang sistema ng lungsod sa paghahanda at pagtugon sa mga sakuna. Ipinakita rin niya ang ilan sa mga makabagong kagamitang pang-rescue ng lungsod at ipinaliwanag ang kalagahan ng tungkulin at responsibilidad ng CDR-RMD. Ang sinasagawa po nating Research Congress ay ito po ay malaking katulungan para po dito sa ating lungsod. Hindi lang po dito sa ating lungsod. Kasi ang inibitahan po natin dito, ito po isang patimpalak kung saan may mga school po, may mga estudyante po dito sa Calapan City College at dito po sa Divine Word College of Calapan ay nagpadala po ng entry nila para po dun sa mga early warning system na ginawa nila para po sa lungsod ng Calapan. Itong gawain ito ay simula lang ng mga gawain para mas ma-inspire natin yung mga estudyante natin para makapag-participate sa gawain ng DRRM. Sa mga sumali ay lubos na nagpapasalamat ang City Government of Calapan sa pamumuno ng ating butihing Mayor at Chairman ng City Disaster Risk Reduction and Management Council, butihing Mayor Doyle Liachon. Para naman mapakita natin ng mga ating mga estudyante o ng ating kabataan na malaki ang saysay nila pagdating sa gawain ng Disaster Risk Reduction and Management. Samantala, nagpahayag din ng suporta si City Mayor Doyle Liachon sa mga programa naglalayong palawakin ng kaalaman ng mamamayan, lalo na ang kabataan, hinggil sa disaster preparedness, risk reduction, and community resilience. Binigyan din sa ginanap na Kongreso na ang DRRM ay hindi lamang responsibilidad ng mga responder at pamahalaan. Sa pamagitan ng aktibong pakikilahok ng kabataan, paggamit ng makabagong teknolohiya at pagsasagawa ng pananalisik na nakabatay sa aktual na pangangailangan ng komunidad, mas napapalakas ang kakayahan ng Calapan City na harapin ang mga panganib at mapangalagaan ng buhay at kabuhayan ng mga mamamayan. Sa patuloy na pagtutulungan ng pamahalaan lungsod, mga barangay, paaralan at iba pang sektor, isinusulong ang isang mas handa, ligtas at matatag na lungsod ng Calapan. Antabayanan ng iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit.
makabit ng tama ngayon. Supported by PCTV. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa pagpapatuloy na ating mga balita, sa patuloy na pag-iral ng Southwest Monsoon o habagat umabot na sa 4,941 na pamilya o katumbas ng 17,451 na individual mula sa 59 na barangay ang naapektuhan sa buong lalawigan ng Oriental Mindoro. Ito ay batay sa pinakahuling Situation Report number 4 ng Provincial Disaster and Reduction and Management Office o PDRRMO na inilabas as of August 19, 2026, alas 6 ng umaga. Sa patuloy na pag-iral ng Southwest Monsoon o habagat, umabot na sa 4,941 na pamilya o katumbas ng 17,451 na individual mula sa 59 na barangay ang naapektuhan sa buong lalawigan ng Oriental Mindoro. Ito ay batay sa pinakahuling Situation Report number 4 ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO na inalabas alas 6 ng umaga ngayong ika-19 ng Agosto. Puspusan ang ginagawang pag-agapay ng pamahalang palalawigan at mga disaster response teams upang matugunan ang pangangailangan ng mga apektadong komunidad. Sa kasulukuyang 73 na evacuation centers ang nananatiling bukas kung saan 213 pamilya o 741 na individual ang ligtas na nanunuluyan. Samantala naitala naman ang 279 na pamilya o katumbas ng 972 na individual na pansamantalang lumikas sa labas ng mga evacuation center. Nakapagtala rin ang PDRRMO ng 83 na untoward incidents bunsod ng masamang panahon. Kabilang dito ang 70 na mga binahang lugar at 12 insidente ng landslides. Kinumpirma rin ng tanggapan ang pagkasawi ng isang 34 na anyos na lalaki mula sa Barangay Sinandigan, Puerto Galera dahil sa insidente ng pagguho ng lupa. Mahigpit ding binabantayan ang antas ng tubig sa mga pangunahing ilog sa lalawigan. Bilang hakbang pangkaligtasan, nanatiling suspindido ang klase at trabaho sa mga pampublikong tanggapan sa probinsya, habang nananatili na sa Blue Alert status ang Provincial DRRM Emergency Operations Center upang tiyakin na mabilis na koordinasyon at pamamahagi ng tulong. Dito ay may mga nakatalagang tauhan na nakabantay 24/7. Patuloy ang panawagan ng PDRRMO sa publiko na manatiling alerto at makipag-ugnayan sa kanilang mga barangay, DRRM committees para sa anumang agarang pangangailangan o paglikas. Samantala, nananawagan si Sangguniang Bayan Member J. Lawrence Nahito, Chairman ng Committee on Education ng agarang aksyon upang matugunan ang problema sa pagbaha at pag-ipon ng tubig sa Benito R. Villar Memorial School. Sa kanyang privilege speech itong August 12, 2026, ipinahayag ni Konsehal Nahito ang intensyong maghain ng resolusyon na humihimok sa Department of Public Works and Highways at Department of Education na magsagawa ng technical assessment at nararapat na intervention para sa paaralan.
Nanawagan si Sangguniang Bayan member J. Lawrence Nahito, Chairman ng Committee on Education ng agarang aksyon upang matugunan ang problema ng pagbaha at pag-ipon ng tubig sa Benito Villar Memorial School. Sa kanyang privilege speech na karang 12 ng Agosto, inihayag ni Konsehal Nahito ang kanyang intensyong maghain ng resolusyon na humihimok sa Department of Public Works and Highways at Department of Education na magsagawa ng technical assessment at nararapat na interbensyon para sa paaralan. Ayon kay Konsehal Nahito, mababa ang elevation ng paaralan kumpara sa mga nakapaligid na kalsada at malalaking istruktura, kaya nagiging tila catch basin ang school grounds tuwing malakas ang ulan na nagre-resulta sa water stagnation. Binigyan din niya na hindi layunin ang panukala na diktahan ng dalawang ahensya sa solusyon, kundi hilingin ang kanilang technical expertise upang matukoy ang pinakamainam at pangmatagalang hakbang. Aniya kung may panawagan para sa tulong, tungkulin din na ito'y pakinggan. Kung may problemang kailangan aksyonan, tungkulin din ang pagkilos. Nanawagan din siya ng suporta mula sa Sangguniang Bayan upang maisulong ang resolusyon. Kasabay ng pagbibigay diin na ang pangunahing layunin nito ay matiyak ang kaligtasan, kalusugan at maayos sa pag-aaral ng mga mag-aaral at guro sa Benito R. Villar Memorial School. Paulit-ulit lulubog, lilitaw sa tubig baha ang Kagisikan Elementary School sa Barangay Gutad, Lungsod ng Calapan. Subalit ang tunay na kwento ng paaralan ay hindi ang kaawa-awang sitwasyon, hindi ang mga gamit na paulit-ulit na sinasalba, mga gurong lumulusong sa baha, mga magulang na nangangamba at mag-aaral na biktima ng mga hamon na dulot ng kalikasan at sitwasyon. Ito ay kwento ng isang katatagan ng buong school community na mas piniling magkaisa kaysa magpatangay sa pagsubok ng baha. Kapag umuulan ng malakas, hindi na bago sa komunidad ng Kagisikan Elementary School ang tanawing unti-unting nilalamon ng tubig ang paligid ng paaralan. Ngunit sa likod ng bawat larawan ng silid-aralang binabaha ay may kwento ng mga gurong hindi sumusuko, mga magulang na patuloy na umaalalay at mga batang ang pangarap na matuto ay hindi kayang tangayin ng baha. Hindi minsan, kundi paulit-ulit. Hindi lamang isang pagkakataon na nasubok ng kalamidad ang paaralan. August 10, 2026, nasaksihan ng publiko ang lawak ng pagbaha sa paaralan matapos itong lumubog sa tubig kasunod ng walang tigil na pag-uulan. Iniulat din ng ilang national news organizations ang matinding pagbaha sa Kagisikan Elementary School. August 18, 2026, ilang araw lamang ang lumipas sa patuloy na pag-uulan dulot pa rin ng habagat. Higit na mas mataas na pagbaha ang naranasan na naman ng nasabing paaralan. Ngunit bago pa man ang inaasahang paglubog, ang mga matatag na guro, mag-aaral at mga magulang, sinigurong ang mga gamit ng paaralan ay nakalagak na sa bagong gawang temporary learning shelter na ipinagkaloob sa kanila ng DepEd Calapan City Division. Mayroon itong 7 classrooms. Ang mga mag-aaral, alam na nila ang gagawin. Sa pamamagitan ng kanilang group chat, magbibigay ng instruction ng kanilang guro sa ilalim ng learning distance modality. Ang mga learning resources, maaga pa lamang ay naipamahagi na sa bawat mag-aaral. Ganito ang sitwasyon sa tuwing magbabadya ang masamang panahon, may bagyo man o wala. Sa bawat pagkakataong tila paulit-ulit na sinusubok ang paaralan, ngunit paulit-ulit din itong bumabangon. Baha man ang paligid, hindi binabaha ang pangarap. Madaling tingnan ang isang paaralang binabaha at isipin na ito ay isang lugar na nangangailangan lamang ng tulong. Ngunit hindi pa rito ang kwento ng Kagisikan. Dito ang baha ay hindi naging sukatan ng kakayahan ng mga guro na magturo ni nakagustuhan ng mga batang matuto. Sa halip, naging bahagi ito ng isang mas malaking kwento, ang kwento ng katatagan.
Ang tunay na resiliency ng isang paaralan ay hindi lamang nasusukat sa bilis ng paglilinis matapos ang baha. Nakikita ito sa kakayahan nitong muling magbukas ng mga aklat, maghanda sa mga aralin at ibalik ang sigla ng mga bata matapos ang isang mapanghamong karanasan. Sa kagisikan, ang edukasyon ay tila isang kandilang patuloy na sinisikap sindihan kahit paulit-ulit itong hinahampas ng hangin. Kapag may sakuna, may mga kamay na umaalalay. Sa kabila ng mga pagsubok, hindi rin nawawala ang mga biyayang dumarating sa school community. Bukod sa DepEd at ilang pang-ahensya ng gobyerno, maraming organisasyon din ang nagbigay ng tulong sa naturang paaralan. Sa nakalipas na mga taon, ang mga biyayang dumating sa kanila ay nagsisilbing tulay upang itawid ang komunidad sa mga hamong dumarating. Sa ganito rin pagkakataon makikita na ang tulong ay hindi lamang material. Ito'y paalala sa mga guro, mag-aaral at kanilang pamilya na hindi sila nag-iisa. Hindi awa ang kailangan kundi pagkilala sa kanilang katatagan at konkretong aksyon para sa paaralan. Sabay na kumilos ang opisyales na nakasasakop sa mga lugar, ang Barangay Kamansihan at ang Barangay Gutad. Kapwa naghain ng solusyon, isang matibay na flood control project upang isalba ang paaralan. Subalit taong 2025, kasabay ng pagputok ng anomalya kaugnay sa flood control projects, kabilang ang proyektong para sana sa Kagisikan Elementary School sa mga nakansela. Isang lehitimong proyekto na sana ay sasalba di lamang sa paaralan kundi sa mga pamayanan na hanggang ngayon ay nananatili ang peligro para sa kanilang kaligtasan. May request kami, joint resolution ng Barangay Kamansihan at Barangay Gutad requesting DPWH for flood control. Actually, ang alam namin parang approved na yung budget, tig 100 million both yung barangay. Then sad to say, 2025, kinansel lahat ng flood control. Yung legit na flood control dapat na kailangan ng community nadamay dahil dun po sa scandal po ng flood control. Sa likod ng baha ay may mga gurong pinipiling manatiling matatag. May mga magulang na patuloy na nagtitiwala. May mga batang sa kabila ng hirap ay patuloy na nangangarap. At higit sa lahat, may isang school community na hindi hinahayaan ng sitwasyon na maging dahilan upang tuluyang mawala ng pag-asa. Ang paaralang hindi sumusuko, ang Kagisikan Elementary School. Higit pa sa isang gusali, ito ay tahanan ng mga pangarap. At marahil iyon ang dahilan kung bakit sa tuwing humuhupa ang baha, muling lumilitaw ang mga pisara, mga upuan, mga aklat at mga batang handang matuto. Normal naman po yung mga pagsubok sa ating buhay. Ang amin po lamang dito ay kapag nagtutulungan ang community, teachers, parents, and other stakeholders, kahit anong bigat po ng pagsubok at problema na ating nararanasan ay atin po itong mapapagtagumpayan kung tayo po ay magtutulong-tulungan. Lalo po ngayon, hindi po natin masasabi ang panahon. Maaaring tangayin ng tubig ang ilang kagamitan. Maaaring maputikan ang mga silid-aralan. Maaaring ilang ulit pang subukin ng kalamidad ang kanilang katatagan. Pero may isang bagay na hindi madaling tangayin ng baha. Ang determinasyon ng isang batang gustong matuto. Ang paninindigan ng mga gurong ayaw sumuko. Sa Kagisikan, ang bawat pag-ahon mula sa baha ay hindi lamang paglilinis ng paaralan. Ito ay ang muling pagbubukas ng pintuan tungo sa pangarap. At sa paaralang paulit-ulit na nilulubog ng baha, isang bagay ang patuloy na umaangat, ang pag-asa. Magbabalik po ang TVNet Newsline makalipas lamang ang ilang paalala. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral.
pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to... you learned about the persons. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. In-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Umabot sa 216 kabataang manlalaro mula sa 54 na kupunan ang nagtagisang ng talino at diskarte para sa kauna-unahang first Inter-School Chess Team Tournament 2026 na isinagawa nakaraang August 15, 2026 sa Calab Gymnasium, Ginobatan, Calapan City bilang bahagi ng pagdiriwang ng lungsod ng Linggo ng Kabataan. Umabot sa 216 na kabataang manlalaro mula sa 54 na kupunan ang nagtagisan ng talino at diskarte para sa kauna-unahang First Inter-School Chess Team Tournament 2026 na isinagawa nakaraang 15 ng Agosto sa Calab Gymnasium, Ginobatan, Calapan City bilang bahagi ng pagdiriwang ng Linggo ng Kabataan 2026. Pinangunahan ng torneo ng United Chess Players of Calapan Incorporated o UCPCI sa pamumuno ni President Nesil Arch Meriles, katuwang ang City Government of Calapan at ng City Sports Development Department na pinamunuan ni Marvin Panahon. Bawat kupunan ay binubuo ng 4 na manlalaro na nagtagisan sa 3 pangunahing kategorya, 32 elementary teams, 11 secondary boys teams at 11 secondary girls teams. Formal ding sinimulan ang programa sa pagkilala sa mga pangunahing opisyal ng United Chess Players of Calapan Incorporated na sinundan ng oath-taking ceremony. Isang mahalagang bahagi ng aktibidad na nagbigay diin sa pangako ng organisasyon na higit pang isulong at paunlarin ang chess sa hanay ng mga kabataan ng Calapan. Nakibahagi din sa pagsuporta sa programa ang Sangguniang Kabataan na si President Leo Lopez, Coast Division of Calapan City sa pangunguna ni Coast Division Superintendent Susana Bautista, Division Sports Officer El Salim at Rotary Club of Downtown Calapan sa pamumuno ni President Samuel Cayeta. Higit sa pagtukoy sa mga kampiyon, nagsilbing pagdiriwang ang torneo ng sportsmanship, teamwork, disiplina at pagkakaisa. Pinagtagpo nito ang mga paaralan at kabataang may iisang hilig, ang laro ng chess na nangangailangan ng konsentrasyon, estratehiya at maingat na pagpapasya.
Ang first Inter-School Chess Team Tournament 2026 ay nagsisilbing panibagong hakbang sa pagpapalakas ng chess community sa Calapan City at pagbibigay sa kabataan ng makabuluhang pagkakataong matuto, makipagkompetensya at lumago. Hindi lamang bilang mga manlalaro, kundi bilang mga kabataang may disiplina, determinasyon at malasakit sa kapwa. Samantala si Erin Brittany Comilla na mas kilala sa tawag na Bri, isang mag-aaral ng Adriatico Memorial School ay nakipagsabayan sa mga mananayaw mula sa iba't ibang bansa sa naturang international competition. Sa kabila ng murang edad, ipinakita ni Bri ang husay at disiplina sa larangan ng dance sport matapos niyang maiuwi ang mga gintong medalya sa Samba, Cha-Cha, Rumba, Paso Doble, Jive, sa Pre-Solo Open Under 10 category. Balikan natin ang kanyang kwento. Let's go. Patunay na walang pinipiling edad ang talento at determinasyon matapos makamit ng batang mananayaw mula sa Calapan City ang maraming medalya sa ginanap na 2026 Negeri Sembilan International Dance Sport Championship sa Malaysia. Si Erin Brittany Comilla na mas kilala sa tawag na Bri, isang mag-aaral ng Adriatico Memorial School sa Calapan City, ay nakipagsabayan sa mga mananayaw mula sa iba't ibang lugar sa naturang international competition. Sa kabila ng murang edad, ipinakita ni Bri ang husay at disiplina sa larangan ng dance sport matapos niyang maiuwi ang mga gintong medalya sa Samba, Cha-Cha, Rumba, Paso Doble at Jive sa Pre-Solo Open Under 10 category. Nakamit din niya ang gintong medalya sa Samba at Rumba sa Ministry of Education Solo Open Under 9 division. Sa Solo Open Under 10 category, nagkamit naman siya ng gold medal sa Samba, bronze sa Paso Doble, ika-4 na pwesto sa Cha-Cha at ika-6 sa Rumba. Samantala, nagtapos siya sa ika-2 pwesto sa Cha-Cha, Samba, Rumba at Jive sa Solo Open Elite Under 10 category. Bago makipagsabayan sa international dance floor, masinsinan ng naghanda si Bri. Isinagawa niya ang pagsasanay tuwing weekdays sa paaralan habang ginugugol naman ang weekends sa dance studio. Sa ilalim ng pagkabay ni na coaches Stephanie Sabalo Marquez at Angelo Marquez, pabang mga SEA Games gold medalist. Para sa kanyang ina na si Maria Edita Comilla, kaakibat ng bawat kompetisyon ang kaba at pag-aalala, ngunit nananatili ang tiwala sa kakayahan ng kanyang anak. Higit pa sa mga medalya, naging pagkakataon para kay Bri ang kompetisyon sa Malaysia upang higit pang matuto, magkaroon ng karanasan at malinang ang kanyang kakayahan sa dance sport. Bitbit ang pangalan ng Calapan City, Oriental Mindoro at Pilipinas. Ipinakita ng batang Mindorenya na maaaring umusbong ang pambihirang talento sa anumang komunidad at sa murang edad ay maaaring maabot ang isang international stage. Para kay Bri, ang bawat medalya ay hindi lamang simbolo ng tagumpay kundi paalala rin ng sipag, tiyaga at tiwalang kanyang nabubuo sa bawat pagtatanghal. Sa bawat hakbang niya sa pagsayaw, dala niya ang isang simple, subalit makabuluhang mensahe. Ang pangarap ay walang edad at ang pusong determinado ay kayang itawid ng kanyang pag-indak hanggang sa pinakamalaking entablado ng tagumpay. Maaari nyo rin kaming mapanood sa YouTube at time lamang po ang TVNet Newsline. Bisitahin at ilike rin namin Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balita na kalap ng Newsline staff and crew sa araw na ito. Para po sa inyong comments, suggestions, mga balita at informasyon na nais na iparating sa aming programa, tubawag po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan na serbisyo, hatid sa mga Mindoreño. Ako po muli si Jake Viray na nag-iiwan sa inyo ng isang maganda at mapayapang gabi. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.
News.